5-5, 10-10. Barya-barya lang yan. Pero kapag inipon sa loob ng 3 buwan, pang tuition na ng anak. Ito ang ginawa ni Nanay Janeth. Ngayong enrollment at pasukan na, marami ang namumroblema pang matrikula. Hindi raw sana mangyayari ito kung nakahiga lang sila sa pera. At mukhang totoo nga dahil si Janeth feeling donya. Nagpa-picture habang nakahiga sa mga naipon niyang barya na ipinantuition fee ng kanyang anak. Huwag ismulin dahil sa mga barya-barya lang nakaipon si Janeth ng tumataginting na 43,000 pesos. Kaya naman binansagan siya ngayong barya queen ng Antipolo. Ang tanong ng sambayanan, Janeth, how to be you po? Sa maniwala kayo o hindi, nito lang daw Marso, sinimulang ipunin lahat ng ito ni Janeth. Kasi nung March noon, final na rin ng anak ko noon. So, yung naipon ko noon, na-deposit ko na. So, start na naman ako ng ipon. Kasi binibilang ko kung kailan yung enrollment ng anak ko. So, inisip ko March, April, May enrollment na. So, 3 months. Pinarsigi ko talaga na mag-ipon. Mapuno ko yung alkansya ko ng 3 months para ma-deposit ko magamit ng anak ko pang enroll. Mula raw ito sa pinagsama-sama niyang kita sa pagbebenta ng galon ng mineral water, yelo at sa kanilang sari-sari store. Yung lahat ng mga barya na yan, hinuhulog ko na hinulog araw-araw. Naguhulog ako sa alkansya ko ng barya. Pero hindi naman totally lahat ko inuhulog kasi siyempre kailangan ko rin ng panukli sa tindahan. Nagtitira lang ako ng mga ilang piraso para panukli ko naman pagkanibukasan. Sa tuwing magsasara na raw siya ng tindahan, ang mga barya, diretso sa kanyang piggy bank o alkansya at 4 na malalaking plastic para hindi raw siya malito. Nilagyan niya ng label ang mga ito kung anong barya ang ihuhulog niya sa mga ito. Ang sister raw kasi sa pagpapapalit ng barya sa bangko, mano-manong binibilang o kunukwenta. Pinakamababa na raw ang 20,000 to 30,000 pesos na naipon niyang barya kapag binabasag na niya ang kanyang alkansya. Ang mga barya ang naging katulong daw niya para makapagtapos ng tourism, nursing at culinary ang kanyang mga anak. Sa ngayon, meron pa siyang pinapaaral na 2. Sobrang proud ako sa mami ko kasi sa pamamagitan ng mga barya na yun, hindi mo akalain na ang isang college student na katulad ko, napag-aaral ako ng magulang ko gamit yung mga naipon niyang barya. Mula raw pagkabata, alam ni Janeth na hindi biro ang mag-ipon. Nung bata pa ako, wala yung magulang ko, lola at lolo, sila nag-alaga sa amin. Iniwan kami ng nanay ko dun sa lolo ko. Ang hirap ng buhay kasi hindi kami makapag-aral. So, ginawa namin ng kuya ko, naghanap kami ng trabaho, self-supporting kami para makapag-aral kami kasi gusto rin namin makatapos ng pag-aaral. Dahil sa kanyang mga pinagdaanang hirap, ipinangako raw ni Janeth sa kanyang sarili na hindi ito mararanasan ng kanyang mga anak. Nung nag-aral yung 5 kong anak, nag-aral sila sabay-sabay, nagpursigi talaga kami na makatapos sila ng pag-aaral kahit hirap. Sundalong Marines ang kanyang mister. Si Janeth naman may sariling tindahan. Gayunman, kinakapos pa rin daw sila sa pang-araw-araw nilang mga gastusin. Sobrang kapos kami kasi nagsabay-sabay nga nung panahon na yun. Nakita ko nga itong bahay na to. Ang lakas ng loob, kinuha ko itong bahay na to. Wala akong pera, wala akong pan-down. Ang ginawa ko yung TV namin, yung component namin, yung alahas namin, binenta ko yun para lang mapuno yung down. Maliit lang naman yung sweldo ng asawa ko. Hirap kami, so nagsabay-sabay, nag-aaral pa yung 5 kong anak. So ito na ang paraan ng ginagawa ko, yung pag-iipon, nakakatulong siya ng malaki. Kaya imbes na magsangla o magbenta ng mga gamit, minabuti ni Janeth na mag-ipon. Sarap pakiramdam kasi na iraraos namin yung pag-aaral nila kahit paano. Kahit hirap kami, nairaraos namin sila. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, hanggat binabalangkas pa ang anti-coin hoarding bill sa Senado, wala pang batas na nagbabawal sa pag-iipon o pagtatabi ng maraming barya. Yung batas pa na yung anti-hoarding ay hindi pa talaga na-set kung ano yung threshold. Ano ba dapat ang amount para masabi natin na ito ay hoarding na. Remember, each sector has its own need. So we cannot come up with one general rule para sa lahat. Dinidiscourage ng Bangko Sentral ang mag-ipon ng maraming barya dahil in effect, hindi gumagalaw ang barya, nagiging idle, and in effect, nagkakaroon ng artificial shortage.
So, ini-encourage ng Bangko Sentral na iipon ka after a week kung maka-substantial amount na deposit ito the bank. Kasi yun yung tanging paraan eh. Simula nag-ipon ako, nakatulong na malaki yun doon sa college ko. Pag kailangan nilang pambayad sa eskwelahan, nakakatulong yung pag-iipon ko. Kaya tinuloy-tuloy ko na din yung pag-iipon ko hanggang ngayon, nag-iipon pa din ako. Pangarap ng marami, humiga sa salapi. Pero bago mangyari yan, kailangan muna natin yung paghirapan at pag-ipunan. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.